Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Oo, alam ko mahirap magpatakbo ng napakalaking kumpanya pero kumpara naman sa buhay ng ibang tao, di hamak na mapalad ka. Isipin mo, gwapo ka, mayaman ka, matalino, gwapo, lahat na nasa iyo. Aniya at nang sulyapan siya nito ay natameme siya. Langya, bakit ba paulit-ulit siya ng gwapo? Gusto niyang sabunutan ng sarili. Hindi niya talaga maitago na gwapong-gwapo siya dito. Ito siguro ang kaisa-isang nilalang na kahit naliligo na sa pawis ay parang model lang ng mineral water. Samantalang ang papa niya kanina ay parang asong lawit ang dila. Ang ibig ko sabihin ay napakaraming gustong maging ikaw at napakaswerte mo na ikaw ay ikaw. Gets mo? Hindi. Napaismid siya sa kamarahas na kinamot ang ulo. Bahala nga ito. Matalino naman pero hindi makaintindi. O baka ayaw lang talagang intindihin. Where do you study? Ituturo ko na lang sa'yo. Diretso ka lang. Galing ka ba sa breakup kaya ka bitter? Tumango ito. Okay lang yan. Maayos din yan. Ngumiti siya rito. Sumulyap lang ito sa rearview mirror at walang ngiti. Ano ba naman ang aasahan niya sa mukha nito? Mas mahal pa sa ginto ang ngiti ng isang Charles Adamson. Well, he has the right to hide it. Don't mention her again. I don't want to talk about her anymore. Nakaawang ang labi na nakatingin siya dito pero tumango siya. What's your plan for your debut? Pag-iba nito sa usapan kaya medyo nalukot ang noon niya. Ano nga bang plano niya? Wala naman siyang plano. Wala. Sanay naman na ako na walang handa. Nagbe-birthday ako sa lansangan. Naghahanap buhay. That's not possible right now. You're billionaires. You should be introduced to the public as a shareholder of my company. Publicity will help you a lot. He told her, glancing at her. Napatingin din siya dito. I'll be your escort. Almira's bro, Arch. Mapala desisyon ng lolo? Seryoso ka? Serious. Tumangu-tangu siya. Pag-iisipan niya ang tungkol sa bagay na iyon. Kung siya lang ang tatanungin ay ayaw niya sana dahil nakakapagod iyon. Pero parang maganda din dahil hindi naman niya na-experience na mag-celebrate ng birthday kahit na kailan. I'll take care of everything. Napatingin na lang siya dito dahil seryoso ito at mukhang desidido ito sa sinabing debut niya. Nga pala, basag ni Almira sa katahimikan ng medyo malapit na sila sa eskwelahan. Ayokong madamay sa away niyo ng ex-girlfriend mo ha. Baka mamaya kung ano na naman ang gawin noon. Dahil sa pagkakabangga ko sa kanya, nagalusan lang siya ng konting-konti. Halos silingin niyang mamatay na si mama. Tapos inalisan ako ng daddy niya ng scholarship. She will no longer care. We're done. Tipid na sagot nito sa kanya. Wala man lang siyang makitang bahid ng kalungkutan dito o sa mukha nito. Di ba ito nasaktan na mag-on ng napakaraming taon tapos nagiwalay lang dahil sa hindi nagkaintindihan? Kung siya ang babae ay hindi niya kakayanin. Lalo pa nga at sa relasyon, siguro ng dalawa, kulang na lang ay kasal. What time will you be out, Almira? Langya. Napakamot na lang siya dahil sa tawag na naman nito sa kanya. Bakit? Just answer me. Masungit itong sumulyap sa kanya. Hindi ko pa alam. Biglaan ang patawag sa amin ngayon. Tinuwagan lang ako ni Valerie kaya ako nagising. Dapat next week pang umpisa kaya lang ay may community service kami ngayon. Kailangan ako doon. Ako daw mag-u-opening remarks. Hindi ako handa. Aniya sabay hawak niya sa dalawang pisngi. Iiling-iling. Stop doing that. Saway ni Charles sa kanya. No matter how tense you are, you should not do that, especially in front of your audience.
Tiniliman niya ito ng tingin sa kanya sinimangutan. Hayaan mo nga ako. Hindi naman masamang magpakita na natetense ako. Hindi naman kasi ako statwa kaya hindi ko kailangan na mag-pretend na hindi ako natatakot. Are you saying na statwa ko? Nag-iwas siya ng tingin at ibinaling sa iba ang mga mata. Ikaw ang may sabi niyan. As your mentor, you should take my advices and do it. It's not normal for a high-profile businesswoman to act strange like that, he said, doing what she just did a while ago. Basta, ganito ako kaya hindi ko kailangan baguhin ang sarili ko. Kumot mayaman na kami. Basta wala naman akong ginagawang masama. Wala akong sinasaktan. Wala akong inaapakan. Wala akong dapat na baguhin. She smiled with mockery. Gets mo po, manong mentor? Ang sama ng tingin ay pinukol ni Charles sa kanya nang eksaktong ihinto nito ang sasakyan sa private school na pinapasukan niya. Bumaba ito ng kotse at ipinagbukas siya ng pintuan. Naalangan siya dito. Hindi dito bagay na maging driver. Kailan lang ay napakasama nito sa kanila. Ngayon ay ipinagbubukas pa siya ng pinto ng sasakyan. Marami ng estudyante naghihintay sa may waiting area at lahat ng mga iyon ay nakatingin sa sasakyan niya. Lalo na kay Charles. Smartphone. Ang binata sa kanya. Nakalahad ang palad. She looked up at him, blinking. Ko? Give it. Utos ulit nito kaya alanganin man siya ay ikinuha niya sa bag at binigay dito. Passcode? 16200. Aniya. I'm going to save my number. Call me when you're done and I'll pick you up. Anang binata. Nagsasave ng sariling numero sa smartphone niya. Hindi na kailangan. Magko-commute na lang ako papauwi. Call me, he commanded again before walking back towards the passenger side. Nakahabol lang ng tingin si Almira dito at saka siya sumulyap sa smartphone. Numero nito ang nakikita niya. Ay grabe, nakabingwit ng gwapong mayaman. Anang isa sa mga estudyante doon. Hindi niya alam kung sino. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi rin talaga maiwasan sa eskwelahan nila ang mga nambubuli. Mga wala namang alam sa totoo pero nakakapagsalita kaagad at nakapanghuhusga. Masama ang tingin ni Charles nang matanaw ang mga magulang niya na papaalis ng mansyon. Hindi siya nagpakita sa mga ito nang makabalik siya. Inihatid lang niya ang kotse ni Almira sa bahay ng mga iyon tapos ay naglakad na lang siya papauwi sa kanila. He is evading his father. He doesn't want to talk to him. He doesn't want to talk about the old man in the hospital. Bumuntong hininga siya at tumingin sa smartphone. Hindi niya alam kung saan na naman siya pupunta. Ayaw niya sa opisina dahil mababagot siya lalo doon. Wala naman siyang gagawin doon. He's waiting for Almira to text him. Kahit paano ay may gagawin na siya kapag mag-text ang babae na iyon at magpapasundo. Wala siyang mapaglimangan kaya kahit yun na lang ay pwede na. Nakatunga nga siya sa aparato at hindi niya namamalaya na nasa loob ang mama niya. Nakatingin pala ito sa kanya. She sighed when he looked at her. Wala itong anumang salita, basta nakatingin lang sa kanya. Your father is so disappointed in you, she told him. Charles didn't answer. He just kept his mouth shut and shrugged. He knew what you did to Emilia. Anito pa. Tama lang naman iyon sa babaeng iyon. Does Papa know what that old woman did to you as well? Tanong naman niya sa ina na natilihan. I knew everything. I heard everything and I witnessed everything. Galit na sabi niya rito. Mangiyak-ngiyak na hinawakan ni Esmeralda ang braso niya. Anak naman, napakatagal na noon. Kalimutan mo na yun. Umiling kaagad siya dito. No ma, I will never forget those people who even put us down instead of helping us up. You know what? What's worse about that situation? We are also dying because of Papa. Yet, the last resort of hope you have killed us more. So no,
I will never going to see that old man. Napahikbi ang mama niya at wala na siyang nagawa kung hindi halikan na lang ito sa noo. Naglalakad siya papalabas nang makareceive siya ng text message from unknown number. Chopopo, sundo mo na ang Junso namin dahil malapit nang sumabog ang bulkan. What the hell? Ano raw? Halos makamot niya ang ulo. Si Almira ba yun? Mukhang kaibigan nun na nag-text sa kanya. Lumabas siya ng bahay pero nilungon ng ina na nakatingin sa kanya. Elsie, Almira. Tango ang isinagot nito kaya tumuloy na siya. Binabasa pa rin ang iilang salita na parang hirap na hirap siyang intindihin. Hey! Tawag niya sa medyo bata nilang katulong. Papaatras kaagad yun at parang takot sa kanya. What's the meaning of this? Tanong niya sa ipinakitang smartphone. Lumapit naman iyon kahit na parang alanganin pa rin. Tiningnan ng text. Sabi po ay sunduin niyo na daw po ang bunso nila dahil sasabog ng bulkan. Baka po nagmamadali o baka po may kainitan ng ulo. Nangunot ang noo niya. Sa pagkakatandaan niya, sa eskwelahan niya iyon iniwan at hindi sasabungan. Tuloy siya sa grahe at kinuha ang helmet niya. Dumampot din siya ng isa sa mga helmet na pambabae na hindi ginagamit ni Gina dati. Bago siya umalis ay tinawagan na muna niya ang number ni Almira pero bakla ang sumagot sa kanya. Where are you? Nandito kami sa eskwelahan, sir. Si Almira. Mukhang sasabog na ang bulkang Almira. Bulkang Almira? He cuts the call and put his helmet. Diretso niyang pinausad ang motorsiklo para sunduin si Almira. Ano kayang ginagawa ng babaeng iyon at sasabog daw ang bulkan? Hindi kaya natatay yun? May banyo naman sa eskwelahan at pwedeng dumumi. Bakit naman hihintayin pang sumabog? Lumabas si Almira sa banyo. Matigas ang mukha. Nakita niyang nagbubulungan ng tatlo niyang kaibigan tapos ay biglang tumigil nang makita siyang tapos ng umihi. Diyos me, bunso. Huwag mo na silang pansinin. Wiz naman true ang mga sinasabi nila about sa'yo. Agad siyang nilapitan ni Lovely at niyakap sa braso. Ibinigay nito sa kanya ang bag niya at ang smartphone. Wala siyang imik. Naglakad siya papalabas ng banyo pero naroon pa rin ang mga impaktang mula palang umpisa ng grade 7 ay binubuli na siya dahil mahirap sila. Lika na, Deadma, Deadma. Ani Valerie sa kanya saka siya hinila ng tatlo papaalis. Naglalakad sila sa covered pathway. Akala niya ay nilubayan na siya ng mga ito. She can't justify herself right now because she's guilty. Ani, Katarina. Tumigil ka na, Katarina. Inggit ka lang dahil si Almira ang top 1 at nauusan ka. Kaya hindi ikaw ang nag-speech sa mga batang lansangan. Irap naman ni Tina sa likuran. Excuse me, baklang uling? Bakit ako maiinggit sa anak ng basurero? Ew, she's stinky like those top. Imagine that, ang mahal ng smartphone, iPhone. Kanya pala yun. Anong level kaya ng performance ang ginawa niya para makuha yun? Ani Katarina na kalaban niya parati sa lahat. Mayaman ito at anak ng isang judge at doktor. Hindi niya alam bakit sobrang insecurities nito sa katawan, lalo na sa kanya. Sikat naman ito na sobra at hindi niya alam bakit pinakikialaman pa siya. Baka kay Mayor nag-twerk? Pok-pok. Humalakhak si Yula at saka nag-twerk habang nakatingin sa kanya. Halakhakan ng tatlo. Pinid ang mga labi na agad niya itong nilapitan at sinabunutan. Hindi na siya nakapagtimpi pa. Huwag mo kong matawag-tawag na pokpok dahil ikaw ang pokpok, kabit ng pare. Singhal niya pero pinagtulungan siya ng mga ito kaya naman tumulong na rin si Valerie. Totoo naman na kabit ito ng pare dahil nang minsan na mangungumunyon siya ay nakita niya si Yula na ibang kumunyon ang ginagawa. Nangungumunyon sa umbok ng gwapong pare sa simbahan. Patawarin ng Diyos. Mga inggitera! Ani Lovely habang hila sa buhok si Katarina. Pok-pok! Singhal ng grupo ng babae sa kanya kaya patuloy siya sa paghila sa buhok ng mga ito.
Kung kaninong ulo man ang hinihilan niya ay wala na siyang pakialam. Nalaglag ang smartphone niya pero wala rin siyang pakialam. Marami siyang perang pambili. Ang hindi niya mapapayagan ay ang hamak-hamakin siya ng mga ito. Dahil noon ay hindi siya lumalaban dahil wala silang pera na pang-abogado kung sakali. Rico! Gigil na sigaw niya sabay hila niya sa buhok na hawak. May umiiyak na sa mga iyon at nagkakagulo na ang mga nakakakita. Ang mga lalaki nagsisigawan at nagpupustahan na hanggang sa may yumakap sa bewang niya. Agad siyang natilihan dahil umangat siya sa semento. Damn it! Stop this catfight! Sigaw ng pamilyar na boses na iyon habang buhat-buhat siya. May mga umawat na rin. Ang 2 gwardya ng universidad at isang teacher. What is this mess? Galit ang mataba na teacher na si Mrs. Gakus, advisor nila. Humahangos ang dalaga. Yakap pa rin siya ni Charles dahil nagpupumiglas pa siya. What is this, Miss Dimagiba? Ikaw ang tapo ng klase tapos ikaw nakikipagsabunutan dito? Galit sa kanya ang guro at halos pandilatan siya kaya ngingiti-ngiti si Katarina habang inaayos-ayos ang buhok. Hindi na siya nagtaka. Mayaman kasi si Katarina at ang grupo noon kaya siya ang parang may mali. Ngayon lang naman siya nagtapuan at sisiguraduhin niyang hindi na siya matatalo ng babaeng kaaway niya mula umpisa. Ma'am, sila naman po nag-umpisa. Ani Tina pero dinuro iyo ng guro. Huwag kang sumabat, hindi ikaw ang tinatanong ko. Bakit niyo inaaway ang grupo ni na Miss Valdez ha, Almira? Hindi ka ba naaawa sa mga magulang mo? Nagpapakahirap sila para mapag-aral ka dito tapos mananabunot ka lang? Haba, maawa ka naman sa tatay mong namamasura. Napailing siya sa sama ng loob at hindi niya inaasahan na mapapahikbi siya sa kabila ng tapang. Napasubsob siya sa dibdib ng binata para maitago ang mga luha. Wait here. Ani Charles. You're being unfair here. You're pinpointing Almira's group without investigating? You're doing the wrong process of the school guidelines. Mr. Adamson? Alanganin na tanong ng guro. Yes. Mayabang na sagot ni Charles. Ano ho ba kayo ni Almira? I'm her boyfriend. Diyos ko, agad siyang napatikal dito pero ang bilis nitong niyakap siya ulit at sapilitan siyang isinubsob sa katawan nito para maitago ang mukha niya. Where's the guidance counselor? I want to talk to him. Maotoridad na sabi pa nito. Now. Ramdam niya ang diin sa mga salita nito at napapakurap-kurap na lang siya. Naiilang na siya sa pwesto niya. Si Charles ay tipikal na macho pero hindi bato ang katawan. He is soft and comfy. This way, Mr. Adamson. Mabait na sagot ni Miss Gakus. Hinawakan siya ni Charles sa kamay at tila hila siya na naglakad. Kasunod niya mga kaibigan at magkakahawak din sila. We have to settle this, Mr. Adamson. Anong teacher, parang natataranta. We really have to. Do you know who's you're insulting? Nahintakutan siya nang ngumisi si Charles sa babae. Balak siguro nitong sabihin na mayaman na siya. Plus pa ang kasinungalingan na nobya daw siya nito. You'll meet her a little later. He added and headed as the prefect of discipline's door swung open. Prefect, ani Mrs. Gakus. Mrs. Gakus, what's the matter? Tanong ng disciplinarian pero tumingin kay Charles. Sininyasan ng binata ang mga alagad na huwag nang pumasok at magpaiwan na lamang sa labas ng opisina. Mr. Adamson? Hindi rin makapaniwalang tanong ni Mr. Cruz, the disciplinarian. Have a seat. Ano yun at dalidaling inayos ang pwedeng upuan ni Charles. Iba talaga nagagawa ng impluensya at ng kapangyarihan, kasikatan at pangalan. Sino hindi makakakilala sa pamilya Adamson? Talamak sa mga magazine at dyaryo ang litrato ng mag-asawang Adamson, kasama si Charles, the richest family in the Philippines and one of the richest in the world. Hindi naupo si Charles.
Tinignan lang nito ang upuan at daigpa ng mga mata nito ng may microscope na nakakakita ng mga mikrobyo roon. Germ-free. Nakangising alok ni Mr. Cruz kaya halos matawa si Tino. Don't be fascinated by that man's charm, PD. Naiinis na dikta ni Katarina sa disciplinarian. Almira and her friends heard us. We're just walking behind them. Palibasa inggit siya sa akin dahil akong top 1 sa klase parate. She's bullying me because she topped the finals. Stop it, Miss Valdez. I will give you permission to speak. Ikaw ang sinungaling. Sambot niya. That lady is a bitch. Ani Charles kaya ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya. Hindi lang niya kung hindi nilang lahat. Do all your CCTV cameras have audio? Collect them all to prove that the bitch is lying. Don't call me bitch. Mataray na sabi ni Katarina. Then what? Other term you want? Don't you know that you're messing up with my co-owner? Charles smirked. She holds billion worth of stocks in my company and she lives in Adamson Heights right now. Nakatingin sa kanya ang grupo ni Katarina kahit na ang dalawang guro. I'm expecting a result within a few days, Mr. Disciplinarian. Wait, naiiling ang lalaki. We're fair here, Mr. Adamson. Not because you're an Adamson. Pardon means the justice is yours right away. Umisi lang si Charles at tumingin sa kanya. Of course, not mine but hers. We're not talking about myself being an Adamson here. I'm ordering you to figure out everything as soon as possible. Ipatatawag ko na lang sila, isa-isa at ang mga magulang. Sure. You said it would be fair? I am expecting fair result. Ani naman ni Charles, saka siya hinawakan sa kamay at mabilis na hinila papalabas. Nagpatianod na lang siya dahil wala siyang magawa. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakipag-away dahil sobra na. Kailangan na matutong lumaban paminsan-minsan para matuto ang kalaban. Ano, ayos ka lang ba, Junso? Tanong sa kanya ni Lovely at inayos-ayos ang buhok niya. Tumango siya. Buti na lang dumating ka. Ani naman ni Tina kay Charles na medyo salubong ang mga kilay. He just nodded and looked at her. She knows she looks like a mess but she doesn't care. Kung hindi niya ipinagtanggol ang sarili, sino gagawa noon para sa kanya? Sobra na. Kailangan ng putulin ang sungay ni Katarina. I wasn't able to pick up the message you sent me. You should have told me that somebody's bullying her. Napatingin siya sa mga kaibigan niya. Nag-text ang mga ito kay Charles. Hindi na namin naisip na you're not one of us nga pala. Pero dumating ka naman sa tamang oras. Ani naman ni Tina. Sorry, nadamay pa kayo. Aniya sa mga kaibigan. Hindi ko na kasi napigil. Sus, okay lang yun. Nasa tama ka naman kaya wala kang dapat ikatakot. Sige na, pahatid ka na pauwi para naman makapagpahinga ka na at malaman na rin ni na Tita Nasi. Ani Lovely sa kanya. Tumango siya. Masasarmunan din siya ng nanay niya. Malamang pero tatanggapin niya. Let's go. Anyaya sa kanya ni Charles. Hinawakan siya nito sa pulsuhan at napatingin na lang siya roon. Kaya siya nachichismis dahil naiinggit malamang ang mga iyon sa kanya. Dahil may kasama siyang bukod sa mayaman ay ubod pa ng pogi at ubod ng bango. Salamat na lang dahil to the rescue ito sa kanya. Wala nga sa kanilang umawat kanina. Nang lapitan siya ni Charles ay sakalang din may umawat. You should have not did that, Almira. Ani Charles habang hila siya. Ngayon ko lang naman ito ginawa sa ilang taon na pambubuli nila sa akin. Rason niya. You should have stayed quiet and let them say those things to you. Kumurap-kurap ang dalaga sa sinabi nito. Narinig mo? All of it. I was there. I was just listening. You know what? You should have never did that. All you have to do
is to keep it to yourself and carry it on. Hide it and don't let go. When the right time comes and you see that person asking for your help, that's the time you will have your revenge. Put her down. Nilingon siya nito kaya napaawang ang labi niya. Charles looked at her mouth. Napalunok siya ng laway. Hugot ba yun? Parang mali naman siguro yun. O baka parehas silang mali. Charles is staring at Almira. Nakasimangot ito at nanunulis ang mga labi. Her hair is damn messy as hell. Daig pa nito ang nakasampung rounds sa sex sa buhok nitong mahaba at gulo-gulo. She looked at him through her lashes and she looked so cute. Kinuha nito ang helmet na iniaabot niya. Narinig niya talaga lahat. Nanood siya, sa totoo lang. He was there, but the girl seemed so busy. Daig pa nga nito ang isang bulkan na kumukulo kanina. Naghihintay na sumabog. And it did. Nang unang araw nito sa kumpanya ay iba rin ang narinig niyang impression sa ilang empleyado. Nakadikit daw ito sa ama niya. Almira is charming. Maganda ito. Aminado siya lalo na ngayon na nag-iba na ang pananamit nito dahil magaganda na ang mga isinusuot. He can almost compare her to a celebrity. Wala lang itong makeup o kolorete kaya natural lang ang ganda. Napansin niya ang gasgas sa pisngi nito dahil may nanigas ng dugo roon. He was insulting her as well, but when he heard the teacher insulted Almira and it made her cry, he felt mad. He doesn't know where it came from. Hindi siya marunong maawa. Pero nang humikbi ito at itinago ang mukha na parang 5 taon na batang napahiya, ay awa nga siguro ang naramdaman niya. Pakiramdam niya tumaas sa bunbunan niya ang lahat ng dugo niya. He felt that maybe because she was in his arms. Was it possible? Malamang. Naramdaman na nga niya kaya alam niyang posible na makaramdam siya ng awa kahit konti lang. Her tears were real. Her face wasn't faking. Hindi ito tipikal na babaeng plastikada ang pagdrama. She was really hurt and he saw it. Hindi mo palalampasin ang teacher na nang insulto sa'yo. Aniya sa dalaga nang maisuot nito ang helmet. Si Ma'am Gakus? Tanong nito. The one who insulted you. You will tell the PD about what she said to you. Utos niya rito. Ikinabit niya ang lock ng helmet nito pero nakabusangot ito sa kanya. Ikaw din kaya? Ininsulto mo ako pati tatay ko tapos galit ka kay ma'am? Inis niyang sinuot ang helmet niya. Just do as I say and stop comparing me to her. Opo, PD. Anito. Wala itong pag-aalinlangan na sumakay sa motor nang makasakay siya. Bakit hindi mo kinuha ang kotse ko sa bahay, PD? I was in a hurry. Hold me. Aniya dahil wala pa siyang nararamdaman na mga kamay na nakahawak sa bewang niya. He felt nothing. Tumingin siya sa tagiliran niya at nakita niyang nakahawak ang 2 daliri nito sa jacket niya. Feeling awkward? He asked in annoyance. Ikaw kayang yumakap sa lalaking hindi mo naman talaga kaibigan. Hindi ka ba awkward? Choosy nito. Nakahawak naman ako. Kaya motor ang dala mo dahil gusto mong magpayakap, no? Hoy, hindi ako pokpok. Halos mapapikit si Charles. Napakadaldal. Isa lang ang sinabi niya. Ito, nakabente na. He just quietly held her hands and wrapped her around his waist. He's using her awkwardness against her. Ayaw pala nitong yumakap kaya yun ang ginawa niya. Nang hindi ito bumitaw ay sa kanya pinausad ang motorsiklo. Huwag mo itong palili pa rin tulad ng ginawa mo sa kotse ko. Sinasabi ko sa'yo, tatalon ako dito. Angil nito sa kanya. I won't. I like it this way. Anya rito sa mapang-akit na boses. He's using his charm on her. Wala itong naging sagot kaya napangisi siya sa sarili. She'll fall into his bait. He just has to wait for the perfect time and be patient though he is not patient. Let's have lunch first.
Anya rito nang matanaw niya ang restaurant na paborito niya. He could bring Almira there. Though the people there knew him, he never brought Gina there, so it's safe to bring Almira inside. Sa bahay na lang kaya, PD. Baka pakainin mo ako rito ng isang pirasong pizza na mas mahal pa sa tungkod ng papa ko. I'll let you eat what you want. Ngumisi ito sa kanya habang nakatitig sa mga mata niya. Charge to the company? He looked at her face. Fake ang ngisi nito at parang iniinis siya, pero ang cute ng mga mata nitong lumiliit kapag tumatawa. Charge to my pocket. Ani naman niya na ikinahagik-hik nito. Ang bait mo pala, Kuya Charles. Sana true. Ani to, kaya anong sama ng tingin niya? Ano yun? Parinig? Langya. Kailan ba niya makukuha ng lubusan ng tiwala nito sa kanya? At may pakuya-kuya pa itong nalalaman. And he never expected for Almira to grab her arm and hug it. Daig pa nito ang bata na naglalambing.